Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo. GV 99.9. Trentahin na! GV 99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes. Live mula sa himpilan ng GV 99.9 FM Batangas. Narito na ang mga balitang umingay sa buong linggo. Mga may init na kaganapang hindi mo dapat palampasin. Mga balitang kinalap at binantayan ng buong puwersa ng GV 99.9 FM Batangas. Balitang hitik sa impormasyon dapat mong malaman ngayong umaga. Narito na ang GV News Express. News Express. News Express. Ang detalye ng mga balita ihahatid ni DJ Joey Boy. GV News Express. 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 Para sa buong Pilipinas, 45 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga at narito na ang mga balita sa oras na ito. GV News Express. Bagyong Quiapo patuloy na lumalakas habang kumikilos papalabas ng Philippine Area of Responsibility. GV News Express. Pilipinas pinangunahan ang pagdiriwang ng ika-50 taon ng ASEAN Treaty of Amity and Cooperation. GV News Express. Mahigit 1,300 pulis sinibak sa serbisyo sa kampanya kontra katiwalian. GV News Express. Piso sumadsad sa record low na 61.84 kontra dolyar. GV News Express. At siyam na hinihinalang miyembro ng paihigang arestado sa pagnanakaw ng langis sa lalawigan ng Laguna. GV News Express. Malaking dagdag presyo sa krudo, posible po sa susunod na linggo. GV News Express. Para sa detalye ng mga balita, unahin natin ang ulat panahon. GV 99.9 Weather Update. Weather Update. Para sa ating weather update mga ka-vibes, sa patuloy na pinananatili ng bagyong Quiapo ang lakas nito habang kumikilos pahilagang kanluran patungong southern China. Ayon sa pinakahuling advisory ng Pag-asa kaninang alas 11 ng umaga, taglay ng bagyo ang lakas ng hanging aabot sa 120 km per hour at pagbugsong hanggang 150 km per hour habang kumikilos sa bilis na 25 km per hour. Bagamat wala pang nakataas na tropical cyclone wind signal sa bansa, inaasahan ng malalakas na pag-ulan at pagbugso-bugsong hangin sa ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao dahil po yan sa epekto ng habagat at ng paligid ng bagyo. Nagbabala rin ang Pag-asa sa posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa, gayon din ang maalong karagatan kaya pinapayuhan ang mga maliliit na sasakyang pandagat na huwag pumalaot. Inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Quiapo ngayong araw bago tuluyang tumungo sa southern China. GV News Express. Samantala, ang Pilipinas po ay pinangunahan ang pagdiriwang ng ika-50 taon ng ASEAN Treaty of Amity and Cooperation. Pinangunahan nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang ang gala dinner bilang paggunita sa ika-50 anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation o TAC ng ASEAN. Bilang ASEAN Chair ngayong 2026, pinangunahan ng Pilipinas ang selebrasyon ng kasunduang magsusulong ng kapayapaan, kooperasyon at paggalang sa isa't isa sa rehiyon. Kasabay nito, formal ding sumali sa TAC ang Sweden, Poland, Romania at Lithuania, dahilan upang umabot na sa 62 ang kabuuang bilang ng mga kasaping bansa.
Sa kanyang talumpati, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng diplomasya, pagtutulungan at pagkakaisa na inihahatid niya sa tradisyong Pilipino ng salo-salo sa hapagkainan at sa diwa ng bayanihan. Bilang bahagi ng pagdiriwang, inilunsad din ang isang commemorative postage stamp at logo ng inspirasyon ng Sampaguita bilang simbolo ng 5 dekada ng kapayapaan, kooperasyon sa Timog Silangang Asya. TV News Express. Samantala, sa ibang balita naman mga ka-vibes, mahigit 1,300 pulis ang natanggal sa serbisyo dahil sa iba't ibang paglabag at kasong administratibo ayon yan sa Philippine National Police o PNP. Bahagi ito ng pinaigting na kampanya ng pulisya upang linisin ang hanay nito laban sa katiwalian at iba pang maling gawain. Mula Agosto 26 noong nakaraang taon hanggang Hulyo 15, sinabi ng PNP na naresolba ang 3,900 administrative cases kung saan nasa 4,500 na pulis ang napatawan ng iba't ibang parusa. Bukod sa mga natanggal sa serbisyo, mahigit 2,000 naman ang nasuspinde. Nasa 237 ang na-demote habang ang iba ay pinatawan ng forfeiture of salary at reprimand. Tiniyak ng PNP na magpapatuloy ang mahigpit na pagbabantay sa kanilang mga miyembro upang mapanatili ang integridad at disiplina sa buong hanay ng kapulisan. TV News Express. Para naman sa update sa halaga ng piso mga ka-vibes, sumadsad po sa pinakamababang antas sa kasaysayan ng piso kontra US dollar matapos magsara sa 61 pesos and 84 centavos kada dolyar nitong Hulyo 24. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, higit itong mahina kaysa sa naitalang dating record na 61 pesos and 75 centavos. Ayon sa mga ekonomista, pangunahing dahilan ng paghina ng piso ang tumitinding tensyon sa Middle East na nagtaas sa presyo ng langis sa mahigit $100 kada bariles na nagdudulot ng pangamba sa inflation at ekonomiya. Posible ring umabot sa 62 pesos ang palitan kung magpapatuloy ang krisis at mataas na demanda para sa dolyar. Samantala, tiniyak naman ng Bangko Sentral na nakahanda itong kumilos upang mapanatili ang katatagan ng piso habang patuloy namang tinutugunan ng pamahalaan ang epekto ng tumataas na presyo ng enerhiya sa bansa. TV News Express. Pasadahan naman natin ang ating mga balitang lokal dito sa Timog Katagalugan, ang ating mga police reports. Mga kababs, punta tayo sa lalawigan ng Laguna. 9 na hinihinalang miyembro ng paihigang arestado sa pagnanakaw ng langis sa lalawigan yan ng Laguna. Arestado nga ang 9 na hinihinalang miyembro na tinaguriang paihigang matapos mahuling umano'y nagnanakaw ng produktong petrolyo sa isang gasolinahan sa Greenfield Parkway, Barangay Malitlit, Santa Rosa City, Laguna. Ayon sa pulisya, naaktuhan ang mga sospek bandang alas 4:35 ng umaga habang inililipat ang langis mula sa isang tanker truck patungo sa mga plastic container. Kabilang sa mga naaresto ang hinihinalang leader ng grupo, 2 security guard, mga driver, helper at iba pang kasabuat. Nahaharap na ang mga sospek sa kasong paglabag sa oil pilferage law na isasampa sa City Prosecutor's Office. TV News Express. Samantala, sa lalawigan naman ng Cavite, 4 na paaralan sa 13 Martires nakatanggap ng banta ng pamamaril at pananaksak. Nagpatupad ng mas mahigpit na seguridad ng 13 Martires City Police matapos makatanggap ng pagbabanta ng pamamaril at pananaksak ang 4 na pampublikong paaralan sa lungsod. Kumalat ang banta sa isang Facebook Messenger group chat at agad na nag-viral. Ito ay po yung nangyari mga ka-vibes noong Hulyo 23, araw ng Huwebes. Kabilang sa mga naapektuhang paaralan ang 13 Martires National High School, Osorio National High School, Conchu Annex High School at Kabuko High School.
Agad na nagsagawa ng inspeksyon at seguridad ang pulisya upang matiyak ang kaligtasan ng mga guro at estudyante. Ayon sa paunang investigasyon, karamihan sa mga nakatanggap ng mensahe ay mga magulang ng mga mag-aaral. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang pinagmula ng naturang post, katuwang ang Cybercrime Team at Cavite Police Provincial Cybercrime Response Team. GV News Express. Dako naman tayo sa lalawigan ng Quezon. Kinumpirma mga ka-vibes ng Department of Energy o DOE ang pagkansela ng wind energy service contract para sa planong 247 megawatt Banahaw Wind Power Project sa Quezon matapos ang voluntaryong pag-atras ng project developer. Sakop sana ng proyekto ang mga bahagi ng Sariaya at Tayabas City sa Quezon na malapit sa Mount Banahaw San Cristobal Protected Landscape. Matagal itong tinutulan ng mga residente at environmental groups dahil sa pangambang makaapekto sa kagubatan, watershed at iba pang likas na yaman sa lugar. Ayon sa mga grupong pangkalikasan, bunga ng patuloy na pagbabantay ng mga komunidad ang pagkansela ng proyekto. Iginiit naman ng mga environmental advocate na mahalaga ang renewable energy, ngunit dapat itong isulong nang hindi isinasakripisyo ang mga protektadong kalikasan at kritikal na pinagkukunan ng tubig. GV News Express. Sa ibang balita naman, sa lungsod ng Batangas, arestado ang dalawang hinihinalang tulak ng ilegal na droga matapos makumpiskahan ng tinatayang 300 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 2 milyong piso sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Balagtas, Batangas City. Kinilala ng pulisya ang mga suspect sa mga alias na Sara, isang high-value individual, at Reggie, isang street-level individual na kapwa-residente ng Santo Tomas City, Batangas. Ayon sa Batangas Police Provincial Office, nakabili ang poser buyer ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 400,000 piso bago isinagawa ang pag-aresto. Nakumpiska rin ang buy-bust money, cellphone at iba pang ebidensya. Naharap na ang dalawang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 habang tinitiyak ng Batangas PPO ang pagpapatuloy ng pinaigting na kampanya laban sa ilegal na droga sa lalawigan ng Batangas. GV News Express. Samantala mga ka-vibes, isang lalaki po ang sinaksak dahil sa hinalang may relasyon sa asawa ng sospek. Sa detalye ng balitang yan, sugatan nga ho ang isang lalaki matapos umanong saksakin ng isang selosong sospek. Ito ho ay nangyari dyan sa Sampaloc Road, Barangay Plaza Idea sa Tanay, Rizal. Ayon sa pulisya, komprontado ng sospek ang biktima dahil sa hinalang may relasyon ito sa kanyang asawa. Habang nagpaparada ng tricycle ang biktima, umano'y tinutukan siya ng kitchen knife at sinaksak ng sospek. Nakatakbo man ang biktima, hinabol pa siya at ilang beses na sinuntok. Agad siyang nagtungo sa pagamutan at humingi ng tulong sa mga otoridad. Naaresto naman ang sospek at na-recover ang kanyang hinihinalang ginamit na kutsilyo. Nasa kustodiya na ho siya ng Tanay Municipal Police Station at posibleng maharap sa kasong attempted homicide at physical injury. GV News Express. Para sa ating mga ka-vibes na chuper, GV 99.9. Price Watch. Price Watch. Price Watch. narito na po ang ating price watch sa produktong petrolyo mga ka-vibes. Posibleng muling tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay huyan sa galaw ng pandaigdigang merkado ng langis. Ayon sa mga paunang pagtataya mula sa Oil Trading Monitoring, abay maaari hong umabot sa humigit kumulang 6 na piso kada litro ang dagdag presyo sa diesel. Nasa 5 piso at 70 sentimo naman kada litro sa gasolina, habang nasa 4 na piso at 30 sentimo kada litro sa kerosene. Iniuugnay ang inaasahang pagtaas
sa patuloy na paggalaw ng presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilihan at tensyon sa mga pangunahing rehiyon ng supply ng langis. Nauna nang nagpatupad ang mga kumpanya ng langis ng malaking dagdag presyo sa ilang linggo ng Hulyo, kabilang na ho ang pagtaas ng diesel, gasolina at kerosene. Hindi pa ito pinal na presyo mga ka-vibes dahil nakadepende pa rin ho ang magiging adjustment. Sa huling resulta nga ho yan ng trading, palitan ng piso kontra dolyar at sa anunsyo ng Department of Energy at mga kumpanya ng langis bago ba ang pagpapatupad ng bagong presyo sa araw ng Martes. GV News Express. At yan na mga ka-vibes, ang kabuuan ng ating mga balita ngayong umaga. Ugaliing nakatutok dito lamang sa GV 99.9 para kayo maging GV informed, GV aware at GV updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan. Maaari po ninyong balikan ang ating mga balita sa ating official Facebook page. Hanapin nyo lamang po ang GV 99.9 FM. Ako po ang inyong naging tagapaghatid balita, ang inyong DJ Joey Boy para sa GV News Express. GV News Express. GV News Express. GV News Express. Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo. Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere. Nasa Southern Luzon ka man, O kahit Metro Manila. nasa bahay, nasa trabaho, O kahit nasa kalsada. kasama nyo kami dahil ang GV 99.9 Ay, nasa online na. at syempre, mas pinasaya pa. Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming. O pumunta sa gv999.live para sa good vibes na walang humpay. Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes. Dito sa GV 99.9, Your good vibes. Masaya dito.